Nagsisimula ang pelikula sa isang Iranian na lungsod na tinatawag na Qum. Ang mga ahente ng CIA na sina Tom at Oliver ay nagpapanggap bilang mekaniko ng internet upang makapasok sa isang underground na planta ng nuclear reactor. Gumamit sila ng isang football match video para makuha ang tiwala ng mga gwardya, ngunit malapit nang malagay sa panganib ang kanilang pagpapanggap. Sa kabila ng paghihinala ng mga bantay, natapos nina Tom at Oliver ang kanilang misyon at nakatakas. Pagbalik sa CIA, nagtitipon sila ng mahahalagang footage ng lihim na pag-unlad ng nuclear bomb na nasa planta. Samantala habang nasa daan, nag-aalala si Oliver na baka matuklasan ng mga puwersa ng Iran ang katotohanan habang patungo sila sa isang safe house, ngunit matagumpay nilang narating ang kanilang destinasyon. Pagkatapos, ang CIA ay gumawa ng pagsabog na sinisira ang buong planta ng reactor. Mula sa kanilang safe house, sina Tom at Oliver ay nasaksihan ng resulta na nagpapatunay sa tagumpay ng kanilang misyon at tuwang-tuwa ang lahat sa CIA. Bumisita naman ang pinuno ng Iran sa lugar ng pagsabog gamit ang helicopter. Pagbalik sa safe house, si Tom na nakatuon sa kanyang tungkulin sa CIA ay tumawag sa kanyang asawang si Cory upang ipaliwanag ang kanyang naantala na paglipad. Nagagalit ang kanyang asawa dahil hindi siya makakasama sa graduation ng kanilang anak dahil sa kanyang mga tungkulin sa CIA. Ngayon na ipinipilit siya nitong pumirma sa mga papeles ng diborsyo dahil ang kanyang mga obligasyon sa kanyang trabaho ay nagpahirap sa kanilang buhay pamilya. Kinabukasan ay nagpaalam si Tom kay Oliver at tumungo sa airport. Habang nasa daan ay inaasahan niya ang isang tawag mula sa kanyang handler na si Roman. Samantala, isang Iranian reporter na nagngangalang Luna Kujai na tinutulungan ng kanyang kasamahan na si James ay nangangalap ng mahalagang ebidensya na nagmumungkahi ng pagkakasangkot ng CIA sa pagsabog sa lungsod ng Qum. Kinuha na niya ng video ang kanyang sarili na nagpapaliwanag ng mga katotohanan at ibinahagi ang impormasyong ito sa kanyang senior na si Hans Forsberg, na pinahahalagahan ang kanyang mga pagsisikap. Sa kasamaang palad, ang mga aksyon ni Luna ay nakuha ang atensyon ng mga awtoridad ng Iran, kabilang na ang Army Colonel na si Farzad. Kinidnap at pinagbantaan nila siya, binanggit pa ang kanyang anak na babae upang kumuha ng impormasyon tungkol sa pagsabog. Inihayag ni Luna ang mga detalye tungkol sa operasyon ng CIA at inilahad ang mga pagpapanggap ng mga sangkot na ahente. Sa puntong ito ay magaan na ang pakiramdam ni Tom pagkatapos ng matagumpay na misyon sa Qum at umaasang makakauwi. Bumili pa siya ng mga regalo para sa kanyang anak. Gayunpaman ay naputol ang kanyang pananabik nang makatanggap ng text mula kay Roman, na inimbita siya sa kanyang lugar at nagtalaga ng bagong misyon sa Afghanistan katulad ng sa lungsod ng Qum. Noong una ay nag-aalangan siya, at gustong gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Gayunpaman, hinikayat siya ni Roman na nag-aalok ng malaking halaga ng pera upang suportahan ang pagpasok sa kolehiyo ng medikal ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Tom kay Roman ang mga detalye ng kanyang paparating na misyon sa lungsod ng Herat, Afghanistan, at sinabi niya na kailangan niya ng translator para sa misyon kaya siya ay humiling ng tagasalin na Afghan. Ipinakilala siya ni Roman kay Mohammed Daoud, na kamakailan lang bumalik sa Afghanistan mula sa Estados Unidos sa tulong ni Roman. Nakilala ni Tom si Daoud sa isang malayong lokasyon at ibinahagi sa kanya ang mga detalye ng misyon. Sa gabi ay binisita ni Daoud ang puntod ng kanyang anak at nagdalamhati. Samantala, ang media ay nagpalabas ng mga larawan ng nuclear attack sa Iranian National Television na nagmumungkahi na ang Estados Unidos at mga kaalyado nito ang may pananagutan sa pag-atake na ibinunyag ng Pentagon. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nabigo si Farzad na ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng mga undercover na operatiba. Bago nila siya makuha ay itinulak siya ni Yu sa labas ng bintana at nagsimulang labanan ang mga mananalakay kaya maya-maya ay ipinaalam ni Roman sa CIA ang tungkol sa sitwasyon nina Tom at Daoud sa Afghanistan. Sa pabago-bagong rehiyon na ito, hindi lamang ang mga Afghan at Iranian ang naroroon, anda na rin ang mga Pakistani, Indian, miyembro ng Taliban, Al-Qaeda, at maging ang mga ahente ng China. Nangako si Roman na tutulungan si Daoud kapalit ng kanyang paglilingkod bilang tagasalin ni Tom. Gayunpaman, si Tom na nagtatago sa Herat ay nakatanggap ng tawag mula kay Roman na nagpahayag na ang kanyang mukha at pangalan ay nalantad na sa media dahilan para gawin siyang pangunahing target ng gobyerno ng Iran na nauna nang pinatay si Oliver. Dahil sa nakakagulat na pahayag na ito, ang misyon sa Afghanistan ay nakansela at ang pangunahing alalahanin ni Tom ay ang kanyang sariling kaligtasan. Si Daoud na unang nag-akala na ang tanging gawain niya ay ang maging tagasalin ni Tom, ay natagpuan ang kanyang sarili na naiipit sa mapanganib na suliranin ni Tom at napilitan na tumakas para sa kanyang buhay kasama niya.
Habang nahaharap sina Tom at Dowd sa malaking panganib, hindi sila mailigtas ng CIA mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sila ay binigyan ng mahigpit na takdang oras na 30 oras upang makarating sa Kandahar, kasabay ng pag-alis ng isang patagong misyon ng British SAS mula sa bansa. Ang plano ay para makakuha ang British ng pwesto para kina Tom at Dowd sa kanilang sasakyang panghimpapawid, ngunit ang dalawa ay dapat maghanap ng kanilang sariling paraan para makarating sa Kandahar. Delikado ang sitwasyong ito, dahil hindi lamang ang puwersa ni Iranian Colonel Farzad ang humahabol kay Tom para arestuhin, ngayon ay determinado na rin ang Pakistani at iba't ibang grupo ng Taliban na hulihin siya para sa kanilang sariling layunin. Ang balita ng pagkakasangkot ng CIA sa pambobomba sa lungsod ng Qum ay kumalat sa media, at sinusubukan ng Pakistani na hulihin si Tom sa harap ng mga Iranian na naglalayo na ibenta siya sa pinakamataas na bidder sa black market. Bilang tugon ay ipinatawag ng pinuno ng Pakistani ang isa sa kanilang pinaka-nakakakilabot na ahente na si Khail Nasser, upang hulihin si Tom. Si Nasser ay maimpluwensya sa lugar dahil sa kanyang mga koneksyon sa Taliban, na ginagamit niya para sa kanyang misyon. Sakay ng motorsiklo ay umalis si Nasser kasunod ng utos ng pinuno ng Pakistani na hanapin si Tom. Pumasok sina Tom at Dowd sa isang palengke at nakahanap ng hindi nakalock na kotse, ninakaw nila ito at sinimulan ang kanilang paglalakbay ngunit natigil sa trapiko. Nakita sila ng mga awtoridad ng Iran na nagpapalit ng sasakyan kaya sinimulan nila na sundan ang mga ito. Ayon kay Dowd, ang tanging ruta papuntang Kandahar ay ang highway. Sa isang hindi inaasahan na pangyayari, aksidenteng nabangga ni Tom ang sasakyan sa harap niya dahilan para harapin siya ng driver nito. Nakita ni Farzad si Nasser sakay ng bisikleta kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin siya. Samantala, lumapit si Farzad at ang kanyang mga tauhan sa kotse ni na Tom at Dowd. Para makaiwas sa kanila ay nagmaneho si Tom sa kabilang direksyon, ngunit mahigpit na sumunod sa kanila si Farzad at ang kanyang mga tauhan na pinaputukan ang kanilang sasakyan. Sina Tom at Dowd ay mahusay na nagmaneho sa kabila ng kaguluhan at walang humpay na pag-atake habang tumatakas sila sa Herat. Samantala, biglang pumutok ang gulong ng sasakyan kaya napadpad sila sa gitna ng disyerto. Si Tom ay nagbabantay sa paligid, habang si Dowd ay nagsimula na magpalit ng gulong at ipinahayag ang kanyang pag-aatubili na ipagpatuloy ang misyon dahil sa hindi magandang pakiramdam kaya kinuha niya ang kanyang mga gamit mula sa kotse. Pinigilan siya ni Tom, ipinapaliwanag na pumunta siya doon upang hanapin ang kapatid ng kanyang asawa. Gayunpaman, napansin ni Tom ang isang batang lalaki na may hawak na baril na nagtatago sa likod ng mga bato kaya pinaputukan niya ito. Ang bata ay tumakbo palayo at inihagis ang isang remote control. Dahil nalilito at walang kamalayan sa sitwasyon, itinanong ni Dowd kay Tom ang katotohanan. Ibinunyag ni Tom ang katotohanan na nagpapaliwanag na siya ang may pananagutan sa pagsabog ng pasilidad ng nuklear sa Iran, na nagbunsod sa mga tao na hulihin siya. Sinabi niya kay Dowd na walang darating para iligtas sila, kaya dapat silang magtulungan upang makatakas. Humingi siya ng paumanhin sa pagtatago ng katotohanan kay Dowd, saka kinuha ang remote na nalaglag ng bata at aksidenteng nagsimula ng pagsabog sa malapit. Pagkatapos palitan ni Dowd ang gulong, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa ibang lugar, mahusay na tinatakasan ni Nasser ang mga humahabol na Iranian at sinundan ang landas na tinahak ni na Tom at Dowd. Nakatagpo niya ang batang lalaking nakaharap ni Tom kanina, at nakipag-usap sa kanya tungkol sa Islam at Quran. Ang batang lalaki ay nagtatrabaho para sa Taliban, at may tungkuling protektahan ng lugar saka nagbigay kay Nasser ng impormasyon tungkol kay Tom. Nang makarinig si Dowd ng isang mahiwagang tunog na 20 milya ang layo mula sa kanilang destinasyon, hindi ito pinansin ni Tom. Habang binubuksan ni Tom ang kanyang bintana, napansin niya ang isang helicopter na umaaligid sa kanilang sasakyan. Sa desyerto ng Afghanistan, nakita nila ang kanilang mga sarili na hinahabol ng paparating na helicopter ni Farzad sa kalaliman ng gabi. Sa isang nakakagulat na pangyayari, mag-isang pinasabog ni Tom ang buong helicopter na pinapatay ang lahat ng nakasakay kabilang na si Farzad. Habang naghahanap ng masisilungan sa isang kalapit na kuweba, ipinahayag ni Dowd na siya ay ipinanganak at lumaki sa Afghanistan ngunit gumugol ng mahabang panahon na nanirahan sa Baltimore. Bumalik siya sa Afghanistan na may tanging layunin na hanapin ang kapatid ng kanyang asawa na si Fatima, na nawala matapos maging isang guro. Siya rin ay nagdadala ng malalim na trauma mula sa pagkawala ng kanyang anak sa Afghanistan, na kalunos-lunos na namatay sa kamay ng isang Tajik warlord na nagngangalang Rabbani. Dahil sa labis na pasasalamat,
Ipinahayag ni Tom ang kanyang pagpapahalaga kay Daud at sa lahat ng mga tagasalin na nakatrabaho niya noon. Kinikilala niya ang paghihirap at pagdurusa na dinanas ng mga taong hindi makasarili, na hindi nakatanggap ng pagkilala mula sa CIA. Sa kabila ng kanilang takot at hamon na kinakaharap, patuloy na hinihikayat ni Daud si Tom na binibigyang diin ang kahalagahan na makauwi upang muling makasama ni Daud ang kanyang pamilya, at may akap ni Tom ang kanyang anak bago maging huli ang lahat. Ibinahagi ni Daud ang kanyang pagkadismaya dahil hindi niya mahanap si Fatima, ngunit tiniyak ni Tom sa kanya na kapag nakaligtas na sila ay babalik sila sa Afghanistan para hanapin ang kanyang anak. Kinaumagahan ay ipinakilala ni Tom si Daud kay Rabbani, ang Tajik warlord na mukhang handang tumulong sa kanila na makatakas sa Kandahar. Hindi alam ni Tom na si Rabbani ang may pananagutan sa pagkamatay ng panganay na anak ni Daud. Noong una ay naramdaman ni Daud na pinagtaksilan siya nang malaman ang katotohanan tungkol sa pagkakasangkot ni Rabbani sa pagkamatay ng kanyang anak, ngunit pinatawad niya si Tom dahil nauunawaan niya na wala siyang alam sa trahedya, at siya ay nag-aalala lang sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, si Rabbani ay lumalabas na isang hindi mapagkakatiwalaang kaalyado para kay Tom. Di nagtagal pagkatapos ng kanilang pag-alis, ipinaalam ni Rabbani sa Taliban ang kanilang kinaroroonan. Habang sila ay nasa ruta, ang Taliban ay naglunsad ng isang pag-atake dahilan para sila ay mahuli at binihag sa kanilang kampo. Nawala ng CIA ang lahat ng ugnayan kay Tom, at hindi man lang nila matawagan si Roman. Lingid sa kaalaman ng CIA, sinadyang putulin ni Roman ang komunikasyon sa ahensya dahil sumali siya sa Afghan Special Forces. Sa ilalim ng pagkukunwari ng isang pag-atake ng Pakistani, inorganisa ni Roman ang isang pag-atake sa kampo ng Taliban kung saan nakakulong sina Tom at Daud. Sa gitna ng matinding putukan ay nagawang iligtas ni Roman sina Tom at Daud. Samantala, dumating si Nasser at napagtanto na ang pag-atake ay hindi gawa ng Pakistani, kaya nagpasya siyang sundan ng van ni Roman na lulan sina Tom at Daud. Sa kanilang paglalakbay, habang sinusubukan ni Roman na makipag-barilan kay Nasser ay tinamaan siya. Dahil napagtanto ang pangangailangan na makatakas agad sina Tom at Daud, walang kasakiman na isinakripisyo ni Roman ang kanyang buhay sa proseso. Labis na nalulungkot sina Tom at Daud, ngunit hindi nila kayang magluksa dahil walang humpay silang hinahabol ni Nasser. Si Nasser kasama ang kanyang mga kaalyado sa Taliban ay pinalibutan si Tom mula sa timog at silangan. Isang walang takot na paghaharap ang naganap sa pagitan ng dalawang lalaki, ngunit sa panahon ng labanan ay nabaril si Nasser. Dahil napapaligiran na ng mga kaaway, sina Tom at Daud ay hinayaan na ang kanilang kapalaran. Hinawakan nila ang isa't isa at binanggit ang kanilang huling pamamaalam. Gayunpaman sa mahalagang sandali na ito, ang mga pinuno ng CIA ay gumawa ng isang matapang na desisyon. Hindi nila pinansin ang mga opisyal at gumawa sila ng plano na pasabugin ang mga sasakyan ng Taliban para iligtas sina Tom at Daud. Ang malakas na pagsabog ay kumitil sa buhay ng mga miyembro ng Taliban, na nagbigay kina Tom at Daud ng bagong pag-asa para mabuhay. Sa kalaunan ay nakarating sila sa Kandahar, kung saan naghihintay sa kanila ang mga sundalo ng Britanya. Habang nagmamadaling sumakay sa eroplano, hindi maiwasan ni Tom na dalhin ang bigat ng mga pagkamatay na nangyari sa kanilang paglalakbay. Ang mga mukha ni na Oliver at Roman ay naaalala ni na Tom at Daud, ngunit alam nilang kailangan nilang umuwi at kalimutan ito dahil wala silang ibang pagpipilian. Sa oras na yun ay nangako si Tom kay Daud na babalik sila sa Afghanistan para hanapin si Fatima. Pagbalik sa Estados Unidos, nalulugod si Tom na nakarating siya sa tamang oras para sa seremonya ng pagtatapos ng kanyang anak. Habang si Daud ay nagpapasalamat naman na muli niyang nakasama ang kanyang asawa at anak na lalaki, na labis na nasisiyahan na makita siyang ligtas at maayos. Samantala, ang British reporter na si Luna na binihag noong una ay pinalaya ng hindi sinasaktan ng mga awtoridad ng Iran na walang intensyon na patayin siya. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!